At si Maddie nyo'y saludo sa inyo. At tinanong ko kung uminom na sila, ang sabi, oo daw, pero alam kong nahihiya lang si Sir. Kaya di pagsapit ng gabi, mapanis-panis na ang mais na binenta ko. Pagkatapos ng party, back to normal na tayo, Maddie. Bago ako maningil ng utang, nililipat ko muna ito sa malinis na papel. Sa ganun, ang sisingilin ko ay hindi mapakunot ang noo. Sa ganitong business, Maddie, hindi talaga pwede na walang utang. Pero ang inaalaw ko lang talaga na mangutang sa akin na malalaki ay ang kuya ko. At syempre, nagpapautang din naman ang Maddie mo sa mga hindi ko kamag-anak. Lalo na kung ang utangin nila ay bigas or di kaya pang ulam. Kaya nakapagmas ang Maddie mo dahil sobrang alikabok talaga dito sa amin, Maddie. At saka nagpapautang ang Maddie mo sa mga good payer. Hello naman, Maddie. Doon tayo magpapautang sa mga good payer. Ay, ko nga lang na-realize na ang mga tinutubo pala dito ay mga 3 pesos, 5 pesos, malaki na yung 5 pesos, Maddie, naku po. Tapos yun ay uutangin pa. Aba naman, paano ako makakabili ng eroplano? At mag-aaral pa ng piloto at doktor itong mga amo ko. Aba naman. Siya nga pala, Maddie, palapit na ang fiesta dito sa amin. Patronal fiesta kung tawagin. Na ang pangalan ng chapel dito ay Nuestra Señora de Salvacion. Kaya nag-iipon na rin ako para pandagdag sa pupunan, Maddie. Ba sayang din ang kita, no? Lala ko nung unang tinda ko dito. Buwan ng Mayo din yun. Nag-ipunan ko lang noon ay 2,000. Pinadala yun ni tatay, nagtatrabaho pa siya sa Manila. Nakita ni Maring Margie na maliit lang ang paninda ko. Tapos fiesta pa. Tapos ayun, nagdagdag siya ng 2,000. Nasa 4,000 din yung kinita ko. At wala akong binentang alak. Aba naman, naka 4,000 pa, Maddie. Pinadalhan ako ng mais ng ate ko. Kung ano-ano pang mga pinagsasabit ko sa labas. Aba naman, kumita pa. Abay, Maddie, pagsapit ng gabi, mapanis-panis na ang mais na binenta ko. Dahil naibalot ko pala siya ng mainit pa. Ang diskarte pala nun, palamigin mo muna bago ibalot. At sa pag-aayos-ayos, saktong napaaga ang delivery ng soft drinks ko. Buti naman at napaaga kayo, sir. Minsan kasi 2:00 or di kaya pahapon na sila kung makadeliver. Mas preferred ng Maddie mo na maaga sila. At kasunod naman niya, chorizo ang dumating. Aba naman, ang saya ng Maddie mo dahil maaga sila nakapag-deliver. At maraming nagtatanong kung saan to galing ang chorizo. Galing ito sa mismong Kidapawan City. Marami silang suki dito sa Mlang. At nilang suki ang ate ko. At nang nakita nilang bukas ang Survive Market, kaya inalok nila sa akin to. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-order ng Maddie mo. At may napansin akong maingay sa labas. At hindi ako mapalagay kaya lumabas ang Maddie mo. Mga tao pala sila ng PLDT. Aba, Maddie, hindi talaga ako nag-expect na makakaramdam ako ng awa sa kanila. Maddie, kahit nasa loob lang ako ng bahay, may bubong pa nga yun. Ang init na nararamdaman ko ay sobra-sobra. Paano na lang? Kaya kung nakabilad ka. Kaya talagang pumasok na lang ako sa bahay. At binuksan ang freezer at kumuha ng ice. Kumuha ng tubig sa jar. At nilagyan ng isang pirasong ice. At nilagay ko sa labas ng tindahan. Siyempre may kasamang baso, Maddie. At siyempre nakaupo ang kasama nila sa labas ng tindahan. Nagpapahinga. At tinanong ko kung uminom na sila. Ang sabi, oo daw. Pero alam kong nahihiya lang si Sir. Kaya iniwan ko na lang sa kanila ang tubig. At maya-maya tinawag niya na yung makasamahan niya para makainom din. At pagkatapos ay bumalik din naman sila kaagad. At si Maddie nyo'y saludo sa inyo. Follow for more. See you.